kasalan sa Westminster Abbey. Makakasama niya rito ang mga miyembro ng royal family, mga VIP, ilang international celebrities at mga miyembro ng royal household staff. Sa panayam ni Jessica Soh sa London, proud na ipinakita ni Lily ang isusuot niya para sa royal wedding. At ang maganda rito, tatak Pinoy ang isusuot niya na ipinagawa para niya sa Bacolod. O meron din! Kwento pa ni Lily ang isang malaking pribilehyo raw na maimbitahan sa royal wedding. Lubos ang kanyang kasiyahan na naalala pa rin siya ng prinsipe. Makita siya ni Prince William, no? Yaya! Kasi sana Yaya pala ang tawag. Oo, ilan daw siya. Ilan siya, tsaka 14 years siya nag-serve sa pamilya. Tatawag nga sa kanya ni Princess Diana dati, Miss Lily. Miss Lily. Okay, samantalang narito naman ang iba pang malaking balita ngayong umaga. Meron ba tayo isang inaabangan pa rin mga iga ng mga paghahanda naman para sa beatification ni Pope John Paul II sa linggo? Puspusan na rin po yan. Mga deboto nag-aabang sa paglilipat ng labi ng Santo Papa sa isang chapel doon. Samantala, gulo muli na namang sumiklab sa Laperal Compound sa Makati, 19 masugatan. Rally ng mga militante para sa panawagang aumento sa sahod, lalong tumitindi habang papalapit ang Labor Day. At presyo ng LPG, inaasahang muli naman tataas sa pagpasok natin sa buwan ng Mayo. Okay, lahat po ng balitang yan dito na sa Pilipinas yan ha, hindi na sa London. At sa araw po ng linggo, balik tayo doon sa ibayong dagat, gaganapin ang beatification ni Pope John Paul II sa Vatican City. At isa sa mga inaabangan ng mga deboto ay ang paglipat ng labi ng Santo Papa sa isang kapilya doon. Ilang araw bago gawin ito, puspusan ang pag-aayos ng paglilipatan ng labi ng Santo Papa sa kapilya ng San Sebastian sa loob po ng St. Peter's Basilica. Inalis na at inilipat na ang dating nakahimlay rito na si Blessed Innocent XI na nilibing noong 1689. Manatili raw naka-expose ang labi ni Pope John Paul II para malapitan ang mga deboto matapos ang beatification ceremony na inaasahang dadaluhan ng daan-daang libong katao. Ngayon pangalan po, may mga matyaganang pumipila sa St. Peter's Square para makapasok sa loob ng St. Peter's Basilica. Sa Circo Massimo, nakalapit po sa Roma, Italia naman, magkakaroon ng Vigil Mass bukas at 30 po ng Abril. May Thanksgiving Mass naman na magaganap ng alas 10 ng umaga sa St. Peter's Square sa Lunes, isang araw matapos ang beatification. Samantala, balik tayo dito sa Pilipinas. Muli na namang sumiklab ang gulo sa isinagawang demolisyon sa Laperal Compound sa Barangay Guadalupe Viejo sa Makati, kung saan 19 ang sugatan. Pinaulan na ng mga residente o ng mga bote at bato ang clearing operations team na magsasagawa ng pagde-demolish ng mga natitirang bahay sa compound. Idineklarang isang danger zone ang Laperal Compound matapos na nangyaring sunog doon noong isang linggo. Nagpaputok naman ng tear gas sa mga otoridad para makontrol ang sitwasyon, pero may ilang residente na naglakas loob na ihagis ito pabalik. Humupa lang ang tensyon nang mapasok ng PNP Makati ang compound. Kasunod nito ay nag-usap sina DILG Secretary Jessie Robredo, NCRPO Chief Nicanor Bartolome at Makati Mayor Junjun Binay. Pero sa gitna ng pag-uusap, nagkainitan sina Robredo at Binay na naging dahilan ng pag-walkout ng alkalde. Gate ni Mayor Binay, kakaunti lang daw ang dineploy na pulis ng DILG na nagresulta tuloy sa mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Pero sa kabila po ng pagsugod ng mga residente ng Laperal Compound, hindi pa rin nila napigilan ng demolition ng kanilang mga nasunog na tirahan. Sa katunayan, buong magdamag, tuloy-tuloy ang operation ng mga bulldozer at backhoe doon. Para sa pinakauling balita mula sa Laperal Compound, nakatutok doon si Micaela Papa. Mika? Rhea, sa ngayon ay patuloy pa rin isinasaayos sa mga residente ng Laperal Compound dito sa Guadalupe Viejo sa Makati ang kani-kanilang mga buhay pagkatapos ng demolusyon kahapon. Buong gabi ay naging tahimik at maayos ang pagliligpit sa compound ng mga bulldozer at backhoe na kinontrata ng lokal na pamahalaan. Di naman nawala ang mga tao na nagkakalkal sa demolition site para sa mga piraso ng bakal na pwede pang pagkakitaan. Ang ilang residente dito na sa parking lot ng katabing Memorial Chapel nagpalipas ng gabi. Sa ngayon, may agam-agam pa rin ang maraming residente sa inihain na relokasyon sa Bulacan at Laguna. Yan ang latest mula dito sa Laperal Compound, Makati. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Micaela Papa.
At sa linggo po, gugunitain din ang araw ng paggawa Labor Day at habang papalapit ito, lalong tumitindi ang pangalampag ng mga militanteng grupo sa Administrasyong Aquino para sa kanilang panawagang aumento sa sahod. Pinagbabato nila ng pintura ang litrato ni Pangulong Nonoy Aquino na itinaskil ng mga militante sa tapat ng tanggapan ng Dole. Masyado na raw silang nadidismaya sa kaulang aksyon ng pamahalaan sa kanilang hiling na aumento. Iginigit pa rin nilang ipatupad na ang 125 peso across-the-board wage increase sa mga manggagawa at 6,000 pisong aumento naman para sa government employees. Mula Intramuros, nagmarcha ang mga militante papuntang Medyola kung saan sinunog naman nila ang larawan ng Pangulo. Ayon naman sa Malacanang, hintayin na lamang nila ang iaanunsyo ng Pangulo sa darating na Mayo 1. Samantala, asahan na raw natin ang panibagong taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa unang linggo ng Mayo. Ayon kay LPG Marketers Association, malabo raw na hindi matuloy ang 2 pisong pagtaas sa kada kilo ng LPG. Kaya kung susumahin, madaragdagan ng 22 pesos ang presyo ng kada 11 kilogram LPG tank. Paliwanag ni LPGMA Representative Arnel T., patuloy ang pagtaas ng presyo ng LPG sa world market na ngayon ay pumalo na sa $45 sa bawat metriko tonelada. Apektado umano ang kaguluhan sa Middle East at North Africa ang presyo ng mga produktong petrolyo, kaya ito tumataas. Samantala, isang patay habang isa naman ang nawawala sa pagbagsak ng isang jet ng Philippine Air Force sa Bagak, Bataan. Kinilalang nasawi na si Air Force Major Efrain Suyom. Base sa ulat ng pulisya, nagcrash ang Philippine Air Force S-211 airplane sa dagat at sumabog pasado alas 3 ng hapon kahapon. Patuloy naman sinasagawang rescue operation para sa isang nawawalang co-pilot ni Suyom na hindi muna pinangalanan. Ilang parte na po ng eroplano ang na-recover ng Philippine Coast Guard pero patuloy pa rin ang pagsuyod ng mga ito sa dagat dahil hindi pa rin nakikita ang malaking bahagi ng eroplano. Patuloy namang iniimbestigahan ang naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Samantala, inirekomenda na po ng Department of Justice sa sampahan ng patong-patong na kaso ang suspect sa nangyaring bar exams blast noong September 2010 na si Anthony Nepomuceno. Ayon sa resolusyon ng DOJ, may sapat daw na basihan para sampahan ang kasong multiple frustrated murder, multiple attempted murder at illegal possession of explosives si Nepomuceno. Ikinatuwa naman ng isa sa mga biktima ng pagsabog na si Raisa Laurel ang rekomendasyon ng kagawaran. Samantala, isang buhawi naman ang muling tumama sa US state of Alabama na ikinasawi ng 15 katao. Pero pinangambang tataas pang death toll habang nagpapatuloy ang isinasagawang paghanap sa mga bahay na sinalanta ng buhawi. Mahigit 100 ang napaulat na nasugatan sa insidente at karamihan sa mga nasalantang lugar wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Nagdeklara na ng state of emergency si US President Barack Obama sa lugar kung saan ng sunod-sunod na pananalasa ng malalakas na buhawi. Sa kabuuan, umakyat na sa 188 ang patay dahil sa masamang panahon sa Alabama. Samantala, ito naman pinakaintay na balita ng lahat ng superfans ni Harry Potter. Nilabas na ang trailer ng Part 2 ng muling installment ng Harry Potter movie series, ang Harry Potter and the Deathly Hallows. Masasaksihan rito ang maaksyong pagkaharap ni Harry Potter sa kanyang kalaban na si Lord Voldemort. At syempre kasama pa rin ni Harry ang kanyang mga kaibigan na sina Ron at Hermione at ang kanilang mga kakampi. Sa Hulyo na ipapalabas ang pinakahuling Harry Potter movie. Huli na talaga yan. It's a long journey. Wala na talaga. Wala na Harry Potter at ang kanyang biyanan, wala na. Tanda na sila 20 plus na. Kaya nga, di ba? Harry Potter. Bawal na. Harry Potter and the in-laws. Yeah. Cute. Showbiz na tayo. Juan. Meet the Potters. Oh, I saw.